Jacksonville, Florida. Dito natin matatagpuan ang 8 taong gulang na si Melaine Ray Clifton, na kilala bilang Maddie. Nakatira siya kasama ang kanyang tatay na si Steve, ang kanyang nanay na si Sheila, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jess. Mahilig si Maddie sa sports, lalo na sa basketball, at laging nasa labas para gumawa ng kung ano-ano. Hindi mo siya mapipigil sa loob. Gusto lang niyang makipaglaro sa lahat ng oras. Bukod sa kanyang pagmamahal sa sports, magaling din siya sa sayaw at tumutugtog din ng musika na nagpapakita ng tunay na talento sa piano. Isang minuto siya ay nagtatanghal sa entablado, isang mahinhin at magandang balerina, at sa susunod ay nasa pitch na siya naglalaro ng football, handang sumabak. Isang bagay na sinabi ng kanyang pamilya na namumukod tangi sa kanya ay ang kanyang kabaitan at empatya na nagpakita mula sa murang edad. Ayaw na ayaw niyang makakita ng mga tao na nag-iisa, sinumang mukhang malungkot o hindi komportable. Palagi kang makakaasa kay Maddie na lalapit agad, magpapakilala, at isasali sila. Music, ang Lakewood neighborhood sa south side ng Jacksonville, ika-3 ng Nobyembre, 1978. Alas 5 ng hapon, si Maddie, gaya ng dati, ay nasa labas. Ang napili niyang sport para sa araw na iyon ay golf, at pumapalo siya ng bola pabalik-balik sa kalye. Lahat ng residente sa lugar ay magkakalapit. Kilala ng lahat ang isa't isa, at si Maddie ay madalas na mukha sa mga pintuan ng karamihan, nagtatanong kung pwede bang lumabas ang ibang mga bata para maglaro. Alas 6:30 ng gabi, oras na para sa hapunan, at tinawag ni Sheila sina Maddie at Jess sa loob. Pumasok si Jess ng mag-isa at sinabing hindi niya kasama si Maddie at hindi niya alam kung nasaan ito. Ang lahat ng karaniwan niyang kalaro ay wala ring ideya. Wala rin sa mga magulang ang nakakita sa kanya. Matapos lamang ang sandaling pagtawag at paghahanap sa paligid, tumawag na si Sheila sa 911. Ang pangalan niya ay Maddie. Ang tawag sa kanya ay Natalie. Apelyido niya, Clifton. Ilang taon na siya? Siya ay 8 taong gulang. Saan siya naglalaro? Sa paligid ng bahay. Dito lang mismo sa paligid ng bahay. Nakasuot siya ng shorts at pulang t-shirt. Kailan ang huling beses na nakita siya ng sinuman? 4:30 hanggang 5 oras. Mga 5:30 ang huling beses na nakita namin siya. At hinahayaan ko ang mga bata na maglaro dito sa labas sandali at tapos bigla na lang siyang nawala. Kalaunan ng gabing iyon, halos lahat ng tao sa lugar ay nasa labas na may mga flashlight. Ang tanging naririnig mo ay ang pangalan ni Maddie na tinatawag ng paulit-ulit. Habang bumababa ang temperatura at dumidilim ang langit, ang paghahanap ay lalo pang nakahakot ng mas maraming tao. Sinabi ng mga kapitbahay na si Maddie ay anak ng lahat, kapatid ng lahat, kaibigan ng lahat. Sa dami ng ibang maliliit na bata sa lugar na laging naglalaro ng sabay-sabay, mahirap na hindi ito maramdaman ng lahat. Nang sumikat ang araw, mas maliwanag na ngayon at bahagyang mas mainit. At nagdala ito ng mas presko at mas malinaw na pag-isip at paningin. Ngunit nakakabigo, walang anumang mga pahiwatig kahit saan. Walang mga gamit o damit, walang anumang nag-ugnay sa kahit ano kay Maddie. Sa ika-24 na oras, sinabi ng mga residente na halos parang perya na ito. Kung wala ka sa trabaho o paaralan, nasa labas ka para maghanap. Music. Pinapahinto ang mga kotseng pumapasok at lumalabas. Tinawag ang mga tropa ng National Guard upang halughugin ang sistema ng imburnal, mga basurahan, buksan ang mga takip ng manhole, at suriin ang milya-milyang kakahuyan at lawa. Ang NI ay nasangkot din agad, at may $100,000 na pabuya sa mesa, at ang mga bahay ng mga kapitbahay ay binabaligtad na sa paghahanap. Isang kapitbahay ni Maddie ang mabilis na pinagtuunan ng pansin, isang lalaking nagngangalang Larry na nakatira 5 pinto mula sa mga Clifton. Paulit-ulit silang bumabalik sa kanya nang tila isa siya sa mga huling taong nakakita sa kanya noong sinabi niya sa pulisya na nagchichip siya ng golf balls sa kanyang bakuran. Nakita niya si Maddie na ginagawa ang parehong bagay sa pagitan ng kanyang bahay at iba pang kapitbahay. Naglakad ito palayo para kumuha ng mas maraming golf balls at hindi na niya ito nakita muli. Ininterview siya ng mga opisyal ng humigit kumulang 10 beses, ang isa ay tumagal ng 8 oras. Si Larry ay naaresto halos 20 taon na ang nakararaan sa 2 magkahiwalay na insidente para sa sexual battery. Sa parehong kaso, ibinasura ang mga kaso.
Inamin niya na bumagsak siya sa lie detector test, ngunit iginiit na wala siyang itinatago. Sinabi pa niya na ibibigay niya ang anumang samples na kailangan nila at isusuko ang lahat. Ako ay prime suspect. Ako ay 45 taong gulang. Naglalaro ako kasama ang mga bata at mayroon akong criminal record. Ginagawa ako nitong suspect, sabi ni Larry. Nakausap na ng pulisya ang bawat kapitbahay, ngunit 6 na tao ang mas masinsinan. Gayunpaman, pagkalipas ng 4 na araw, tinapos nila ang paghahanap sa kapitbahayan, at nagsimula silang tumutok sa pagsunod sa mga lead na nagdala sa kanila palabas ng lugar. Sinabi ni Lieutenant Mark Foxworth, isang police homicide detective, na wala silang ebidensya na may kumidnap sa kanya. Hindi namin ito tinitingnan ngayon bilang isang pagdukot o sexual na pagdukot. Ang bata ay maaaring simpleng naglakad palayo. Hindi lang natin alam ngayon. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagiging mas posible na may foul play na sangkot. Sinabi niya na 1 linggo na mula nang mawala si Maddie, at isang kapitbahay sa tapat ng kalye ang malapit ng makatuklas ng isang kakilakilabot na bagay. Ang 14 na taong gulang na si Joshua Phillips at ang kanyang pamilya ay nasa labas naghahanap araw at gabi kay Maddie. Sina Joshua at Maddie ay madalas maglaro. Uy! Hi! So, siya ay nasa tapat ng kalye at pagkatapos siya rin ay mula sa tapat ng kalye. Oh and my God! Ang kanyang ina, si Missy, ay naglalakad noon lampas sa kanyang kwarto, malalim ang iniisip. Nang sumilip siya sa loob, napakagulo nito at puno ng basura. Hindi niya maaaring hayaang matulog ito ng ganito. Kaya, kumuha siya ng bag at nagsimulang maglinis. Ang flyer ng missing person ni Maddie ay nakapatong sa isa sa kanyang mga mesa sa tabi ng kama. Si Joshua ay may waterbed, at habang pinupulot niya ang mga bagay sa sahig, nakakita siya ng basang parte. Nakakaamoy si Missy ng kakaiba sa loob ng ilang araw, at ito siguro ang dahilan nito, tumutulong tubig na lumilikha ng dampness, at sa makatuwid ay isang kakilakilabot na amoy. Hinilan niya pataas ang kutson at napansin na ang frame ay bumabagsak. Paano ba naman siya nakakatulog dito? Halatang sira ang kama, kaya sinimulan niyang tanggalin ang lahat ng gamit dito para ayusin ito. Nakita niya ang isang maliit na medyas na nakapulupot sa frame. Ngunit nang hilahin niya ito palabas, naipit ito. Lumuhod siya at dumapa, tumingin siya sa ilalim ng frame ng kama bago umurong sa takot. Isang maliit na paa ang nasa harap niya. Sinabi niya na alam ng kanyang mga mata kung ano ang tinitignan niya at kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang kanyang utak ay lumalaban na pag-ugnayin ang mga tuldok. Sa pagkataranta, tumakbo si Missy palabas ng pintuan sa harap at diretsyo sa isang pulis at hinila ito paakyat sa taas. Sa loob ng ilang minuto, naglalagay na ng tape kahit saan, at ang bahay ni Missy ay puno ng tao. Katatagpuan lang niya ang naagnas na katawan ni Maddie Clifton sa ilalim ng kama ng kanyang 14 na anyos na anak. Habang tinatanggal nila ang kanyang maliit na katawan, ang kanyang kamay ay natagpuang nakahawak sa frame. Hinalughob na ng pulisya ang bahay ng mga Phillips ng ilang beses at napansin din ang kakaibang amoy, ngunit inakala ng lahat na dahil lang ito sa katotohanang may ilang ibon si Joshua bilang mga alaga. Isang kapitbahay ang tumawag sa pulisya sa kanyang tahanan sa tapat ng bahay ni Maddie. Nakatuklas siya ng kasuklam-suklam na bagay sa kwarto ng kanyang 14 na anyos na anak. Isang katawan ang isiniksik sa kanyang waterbed. Habang kumakalat ang balita na natagpuan na ang isang katawan, isang biglaang prayer circle ang nabuo sa kalye. Ang mga usisero, kapitbahay, at kaibigan ay tumutok sa isang televised press conference na nagpapahayag na natagpuan na nila ang 8 taong gulang. Sinabi ng mga residente na ang hangin ay naramdamang talagang makapal at mabigat sa matinding kalungkutan, at talagang mararamdaman mo ito sa pamamagitan ng mga larawan. Isa itong madilim na araw para sa lahat. Sinabi ng ngayoy retiradong veteranong prosecutor na si Bernie Deer na ito ay isang mapangwasak na pagpatay na mananatili magpakailanman sa mga alaala ng sinuman sa Jacksonville noong panahong iyon. Sa kasaysayan, ito ay isa sa mga pinakakakilakilabot na pagpatay. Walang duda tungkol doon. Pinag-uusapan ito ng lahat. Kapag mayroon kang nawawalang batang babae at ang nawawalang batang babaeng ito ay lumabas na patay, hindi ko iniisip na may sinuman na hindi nakakaalam tungkol dito o hindi nagdarasal para sa kanya o sumusubok na hanapin siya. Ang mga kahon ng bulaklak, pagkain at mga poster ng missing person ay dinala sa bahay ni Maddie. Anumang tulong ang maibibigay ng sinuman,
anumang mayaalok nila, wala pa ring kakulangan sa mga taong gustong tumulong. Natagpuan namin si Maddie Clifton kaninang umaga bandang 7:30 siya ay patay na. Nahirapan din si Sheriff Nat Glover na pigilan ang kanyang emosyon. Ngunit ang transisyon mula sa kaso ng missing person patungo sa investigasyon ng pagpatay ay kailangan ng mangyari at ang mga emosyon ay dapat isantabi. Ipinakita ng autopsy na si Maddie ay pinalo ng baseball bat, sinaksak sa lalamunan at sa buong katawan bago isiksik sa ilalim ng waterbed sa kwarto. Ang kutsilyo at baseball bat ay nakalatag pa rin sa paligid. Ang kanyang shorts at underwear ay tinanggal at natagpuan ang mga ito malapit sa kanyang katawan, ngunit ang pagsusuri ay nagpakita ng walang senyales ng sexual assault. Sinalubong nina Steve at Missy Phillips ang kanilang anak sa istasyon ng pulisya. Umiiyak si Missy dahil alam niyang habang naroon siya, ang mga Clifton ay nasa bahay pa rin, umaasa at nagdarasal sa Diyos na sana ay isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Sinabihan ni Steve ang kanyang anak na sabihin ang totoo at simulan itong sabihin ng mabilis. Kaya, kasama ang kanyang tatay sa tabi niya, sinabi ni Joshua sa kanila kung ano ang sinabi niyang nangyari at hindi niya itinanggi ang pagpatay sa kanya. Kumatok si Maddie sa kanyang pinto na gustong makipaglaro. Walang kakaiba, isang bagay na madalas na niyang ginagawa. Sinabi ni Joshua na sinabihan niya ito na kailangan niyang gawin ang kanyang mga gawaing bahay, ngunit nagpupumilit ito at ayaw umalis. Sa huli ay pumayag siya, ngunit sinabi sa kanya na pwede lang siya sa labas ng ilang minuto dahil pauwi na ang kanyang tatay. Sinabi niyang takot siya sa kanyang tatay, na malakas uminom at marahas, kaya ayaw niyang mahuli na lumalabag sa mga patakaran. Sinabi ni Joshua na nagsimula silang maglaro ng basketball sa kanyang bakuran sa tabi ng pool bandang 5:15. Sa isang punto, inihagis ni Maddie ang bola at nang paluin niya ito pabalik, tumama ito sa mukha nito, na naging sanhi ng pagdurugo sa may mata. Sinabi niya na natumba si Maddie na sumisigaw at nagpapanik, hinila niya ito sa loob ng napakalakas kaya natanggal din ang ilan sa mga damit nito. Takot siyang mapagalitan, ngunit talagang umiiyak si Maddie. Kaya, pinalo niya si Maddie sa ulo gamit ang baseball bat, dahilan para mawalan ito ng malay. Isiniksik niya ito sa ilalim ng kanyang kama at bumaba, umaastang parang walang nangyari. Nang umuwi ang kanyang tatay na si Steve, nag-usat sila ni Joshua sandali bago bumalik si Joshua sa itaas. Pagkatapos ay narinig niya si Maddie na umuungol sa ilalim ng kama, kaya inalis niya ang kutson at hinila ito palabas. Hihiwaan niya ang lalamunan nito ng 2 beses gamit ang pocket knife at sinaksak ito sa dibdib ng 7 beses. Pagkatapos ay itinulak niya ito pabalik sa ilalim ng kanyang kama kung saan nanatili ito sa susunod na 6 na araw. Ang evidence technician, si David Chase, ay isang crime scene investigator sa loob ng 16 na taon at sinabi niya na ito ay isa sa mga pinakamasamang eksena ng pagpatay na natrabaho niya. Sinabi niya na ang ebidensya ay nagmumungkahi na ang sinabi ni Joshua tungkol sa pagiging buhay pa nito nang umakyat siya ay totoo. Nakaligtas siya sa pagpalo sa ulo ng 3 beses bago isiksik sa maliit na espasyo at sa huli ay hinila pabalik at sinaksak hanggang mamatay. Dahil sa kanyang edad, hindi agad inilabas ng pulisya ang pangalan ni Joshua, kaya pamilya lang niya ang nakakaalam na naaresto siya. Hindi mapakali si Missy at sinabing, hindi ganyan ang ugali niya. Wala siyang sinaktang kahit sino. Sinabi niya na ang tanging kakaiba sa kanyang anak ay naging bahagyang mas tahimik ito kaysa sa normal noong linggong nawawala si Maddie, ngunit siya ay isang 14 na anyos na batang lalaki na tahimik at minsan ay sumpungin pa rin naman, at ang kaibigan ay kakawala lang. Kaya, iyon ba talaga ay anumang dahilan para maalarma? Hindi sa isip niya. At kung hindi pa sapat ang lahat ng ito, ang isang malaking dahilan kung bakit laging kumakatok si Maddie sa pinto ni Joshua ay dahil ayaw niyang maging malungkot ito at laging mag-effort para may makausap ito. Music, lumipat ang pamilya Phillips sa lugar mga 2 taon na ang nakaraan. Ang video sa kamera ni Joshua ay nagpakita kina Maddie at Jess sa bakuran sa harap. Tapos may isang kapitbahay mula sa tapat ng kalye. Josh. Uy. Hi. So, siya ay nasa tapat ng kalye at pagkatapos siya rin ay mula sa tapat ng kalye. Oh and my God. Silang tatlo ay naglolokohan lang, naglalaro kasama ang isa't isa at ang kanyang tuta. Talagang walang indikasyon na mayroon siyang anumang nararamdaman maliban sa kabutihan kay Maddie. Ang kaunting nalalaman tungkol kay Joshua noong panahong iyon ay walang masama.
Sinasabi ng bawat source na wala talagang anumang alarm bells, kumbaga. Mas tahimik siya siguradong at mahilig mapag-isa. Ngunit maayos ang performance niya sa paaralan, gustong mag-chill sa kanyang computer at magbasa ng libro. Mahal niya ang mga hayop, lalo na ang kanyang mga ibon, at hindi kailanman nasangkot sa gulo. Narito ako para ipahayag ang pag-aresto kay Joshua Earl Patrick Phillip. Nang lumabas ang lahat, sinabi ng prinsipal sa paaralan ni Joshua na hindi maisip ng mga estudyante na gagawin niya ang ganitong bagay. Sinasabi nila Josh. Parang sinasabi nila ang pangalan niya ng 2 o 3 beses. Hindi sila makapaniwala dito. Walang anuman dito na magpapaisip sa iyo na gagawin niya ang inaakusa sa kanyang ginawa. Isang kapitbahay na nakatira sa tabi ng pamilya Phillips ang laging pinapayagan ang kanyang 8 taong gulang na anak na makipaglaro kay Joshua. Sinabi niya na siya ay mabait na bata. Lagi siyang yes sir, no sir. Para sa akin, ang pangkalahatang pinagkasunduan ay ito ay talagang nakakagulat. Ang nanay ni Maddie, si Sheila, ay halos ganoon din kilala niya si Joshua at hindi kailanman nagkaroon ng kahit isang beses kung saan naisip niya na baka may mali kay Maddie na tumatambay kasama siya. Kalaunan ay sinabi ni Joshua na ang kanyang ama ay adik sa droga at alkoholiko at marahas sa kanila ng kanyang ina. Sinabi niya na nagpatupad ang kanyang ama ng mahigpit na mga patakaran at ayaw na may ibang batang pumupunta kapag wala siya. Sinabi ni Missy na hindi niya kailanman naintindihan kung bakit, ngunit partikular na ayaw nito sa mga batang babae. Sinabi ni Missy na nagdasal siya ng husto na magkaroon ng lalaki dahil talagang nag-aalala siya na hindi magugustuhan ni Steve ang isang babae. Sinabi ni Joshua, kung may ginawa akong mali, gusto ko lang magtago sa kanya. Ayaw kong malaman niya. At tapos anong nangyari? Pakiramdam ko wala nang atrasan. Sinabi ni Missy, napakaraming beses kong naririnig ang mga tao na nagsasabi, anong mali sa pamilyang iyan? Bakit hindi nila nakita ito at bakit hindi nila napansin yon? Dahil wala namang anumang kakaiba doon para mapansin ko. Umuwi ako galing trabaho noong gabing iyon. Walang mali sa bahay ko. Bilang isang magulang, nagsisimula mong pagdudahan ang iyong sarili. Masyado ba akong maluwag? Masyado ba akong mahigpit? Ano ang na-miss ko? Sinabi ng isang patrol sergeant sa paghahanap kay Maddie na nakausap niya si Joshua noong araw bago matagpuan si Maddie sa mismong kwarto kung saan siya nakatago. Sinabi niya na kalmado ito na parang walang nangyari. Nakaupo ito sa kama na hinihimas ang kanyang aso at walang emosyon, hindi apektado ng pagkakaroon ng mga pulis sa kanyang bahay. Nakakakilabot isipin ito ngayon. Ngunit habang naglalakad ang mga tao pabalik-balik sa kanyang kalye hanggang gabi sa paghahanap sa 8 taong gulang, siya ay natutulog, literal na nasa ibabaw ng katawan nito. Noong ika-14 na ng Nobyembre, inilibing si Maddie, at ang mga kalsada ay napuno ng lahat na magkahawak kamay at nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa pamilya. Habang dumadaan ang mga kotse, isang bakas ng dilaw na mga bulaklak ang naiwan sa likod nila. Ito ay dagat ng mga tao, mga lilang lobo, at dilaw na bulaklak. Gaya ng alam nyo, si Joshua Phillips, edad 14 na, ay naaresto at nasa kustodya sa Juvenile Detention Center. Inaresto siya sa pagpatay kay Maddie Clifton, na nangyari noong ika-3 ng Nobyembre, 1978. Ngayong Huwebes, ang kaso ay ihaharap sa Duval County Grand Jury. Hihilingin ko na ibaba ang sakdal na first-degree murder. Lilitisin siya bilang isang matanda. Pagkalipas ng 5 araw, noong ika-19 ng Nobyembre, nagbalik ang grand jury ng kasong first-degree murder, at sinabi ng state attorney, si Harry Shawstein, na ang 14 na anyos ay lilitisin bilang matanda. Sinabi ni Harry Squarstein, ang mga mamamayan ng Jacksonville ay dapat makasiguro na ang bawat angkop na mapagkukunan sa aking opisina ay ilalaan upang matiyak na ang pumatay kay Maddie Clifton ay madadala sa hustisya. Ang pagpatay sa batang babaeng ito ay yumanig sa akin tulad ng sa iba pa sa ating komunidad. Dahil sa matinding publisidad bago ang paglilitis sa Jacksonville, inilipat ni Judge Charles Arnold ang paglilitis sa ibang lugar, at makalipas ang 1 taon, si Joshua Phillips ay nasa korte na. Ang kanyang defense team ay nagpinta ng larawan ng isang taong nabuhay sa isang bahay kung saan siya ay maingat na maingat sa pagkilos. Takot na gumawa ng anumang mali, inaabuso, at sapat ang takot sa kanyang ama na noong nasugatan si Maddie, nagdulot ito sa kanya ng matinding panik.
Sinabi nila na ang pagkamatay ni Maddie ay isang aksidente o manslaughter. Si Joshua Phillips ay hindi halimaw, ngunit dahil sa isang gawa na nagsimula bilang aksidente at lumala dahil sa panik na halos kabaliwan na. Sinabi ng kanyang abogado na ang kanyang team ay hindi tumawag ng kahit isang testigo, at sa huli, hindi nagsalita si Joshua sa korte tungkol sa kung ano ang sinabi niyang nangyari noong araw na yon. Ngunit sinabi ng prosekusyon na ang kanyang kwento ay walang katuturan at hindi kailanman naging makatuwiran. Ang sinasabi niya ay nagsimula ito bilang isang aksidente. Hindi kami naniwala dyan batay sa pisikal na ebidensya at batay sa aming pagsusuri sa lahat ng ebidensya, sabi nila. Ipinunto nila na walang indikasyon na naglalaro siya ng baseball kasama nito. At ang autopsy ay hindi sumuporta sa kung saan niya sinabing tinamaan niya ito sa mata gamit ang bola. Noong sinabi niyang hinila niya ito sa loob at natanggal ang mga damit nito, sinabi nilang muli na hindi ito tugma. Kulang ang dumi at buhangin sa katawan nito. Wala ring dugo na natagpuan sa kanyang bakuran o patungo sa kanyang kwarto. Iminumungkahi nito na hindi nasugatan si Maddie bago siya pumasok sa kwarto nito. Binanggit din ng prosekusyon na bago ang pagpatay, tila nanonood si Joshua ng pornografiya sa kanyang computer. At kahit na sinabi ng ebidensya na hindi siya inabuso ng sexual, gusto nilang banggitin kung paano ito nagmumukha kapag pinagsama-sama. Nagbigay ito sa kanila ng batayan upang imungkahi na ito ay isang pinagplanuhang pagpatay. Inakit niya ito sa loob ng bahay upang saktan. Matapos ang isang mahirap na paglilitis, lumabas ang hatol. Kami na hurado ay nahanap ang nasasakdal na nagkasala ng pagpatay sa first degree tulad ng nakasaad sa sakdal. Joshua Patrick Phillips, ang sentensya ng korteng ito ay ikaw ay makulong sa bilangguan ng walang benepisyo ng parol sa natitirang bahagi ng iyong natural na buhay. Si Joshua ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol. At sa edad na 15, siya ay naging inmate number 11,775. Music, palagi naming pinanindigan na ang tamang diskarte sa juvenile crime at sa pag-iwas sa krimen ay ang harapin ng agresibo ang napakaseryosong mga juvenile offender. Umapela si Joshua noong 2002, ngunit pinagtibay ang kanyang hatol. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Maddie ay binabanggit pa rin kahit saan. Isang memorial playground ang itinayo sa kanyang paaralan, na sinang-ayunan ng lahat na perpektong pagpupugay sa isang tao na hindi lang gustong maglaro sa labas, kundi gusto ring hikayatin ang ibang mga bata na maglaro ng sama-sama at makipagkaibigan. Sa bilangguan, sinabi ni Joshua, nagsisimula akong mag-isip, man, nakakainis talaga. Namiss ko ito at iyon, at sa sandaling makarating ako dito, naiisip ko, ano ang namiss niya? Bagaman sa buong oras, inilalagay ko ang aking sarili sa isang fantasy world na walang nangyari. Iyon ang aking defense mechanism para sa lahat noong bata pa ako. Hindi ko kailanman ginawa ang desisyon na huwag pansinin ito. Ginawa ko lang. Malaki na ang ipinagbago ko. Tinuruan ako nito na intindihin ang sakit ng halos sinuman. Natutunan kong halos ganap na ilagay ang aking sarili sa katayuan ng iba at talagang maramdaman kung ano man ang nararamdaman nila. Tinuruan ako nito na maging mas mabuting tao. Kasunod ng 2012 Supreme Court ruling na nagpasyang ang mandatory life sentences para sa mga juvenile ay unconstitutional, inilagay nito si Joshua at marami pang ibang sentensya sa alanganin. Kaya, noong 2017, bumalik si Joshua sa korte para muling sentensyahan. Habang binabasa muli ang lahat ng ebidensya, yumuko si Joshua at tinakpan ang kanyang mga mata habang inilalarawan ni David Chase, ang ngayoy retiradong Jacksonville Sheriff's Office Evidence Technician, kung paano natagpuan si Maddie. Nagsalita si Joshua nang humigit kumulang 5 minuto sa stand ng direkta sa pamilya ni Maddie. Matagal ko nang gustong sabihin ito at nagpapasalamat ako na dumating ang pagkakataong ito na gawin ito ng personal. Hindi ako nagpapanggap na alam o naiintindihan ko ang inyong sakit o maunawaan ang kawalan na nilikha ko sa inyong mga buhay. Masasabi ko ito. Naiintindihan ko ang sakit. Naging pamilyar ako sa pagdurusa. Lumalaki sa bilangguan, marami akong nakitang madidilim na bagay at napuntahan ko na ang ilang madidilim na lugar. Maraming beses sa paglalakbay na ito, muntik na akong magpakamatay para lang makatakas sa lahat ng ito. Pagkakasala, kawalan ng pag-asa, sakit, takot at kahihiyan. Sa bawat oras ay nakayanan kong magpatuloy, karamihan ay dahil hindi ko matiis na bigyan pa ng trauma ang aking ina. Sapat na ang pinagdaanan niya. May ginawa akong kakilakilabot.
Patawad. Patawad sa nangyari. Kahit ngayon, pagkatapos ng lahat ng taong ito, hindi pa rin maubos maisip na ang lahat ng ito ay maaaring mangyari. Punit-punit ang isip ko na malaman na ninakaw ko ang isang mahalagang buhay mula sa inyo, mula sa mundo. Ipinagdarasal ko araw-araw na magawa ninyong ipamuhay ang inyong mga buhay sa kabila ng pinsalang na idulot ko sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat na magkaroon ng pagkakataon ng pisikal na kalayaan. Gayunpaman, ang anumang kagalakan na sumisibol sa aking puso ay agad na napapawi ng kaalaman na ang mga paglilitis na ito ay nagdadala sa lahat ng sangkot na muling humarap sa horror na nangyari noong 1978. Kapag naglalakad ako sa rec yard dito ng nakakadena, tumitingin ako sa langit sa pamamagitan ng mesh wiring at paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pag-asa. Ang susunod kong hininga ay laging nakatuon sa paghiling ng kapayapaan at paghilom para sa inyong lahat. Ang aking mga pag-asa, takot, at hangarin ay maaaring walang halaga sa inyo, ngunit nariyan pa rin ang mga ito. Naway makamit niyo ang kapayapaan. Naway maging malaya kayo sa pagdurusa. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at paghilumin ang inyong mga sugat hanggat maaari. Salamat, Your Honor. Music, nagsalita rin ang pamilya ni Maddie. Sa mga nakalipas na araw, nakaupo ako dito at sa courtroom na ito at nakinig ako sa lahat ng mga klase na nakuha ng nasasakdal. Anong mga klase ang nakuha ni Maddie sa nakalipas na 18 taon? Hindi ko siya naihatid sa altar sa kanyang kasal at hindi kami nabigyan ng regalo ng kanyang mga apo. Lahat kinuha ng isang masama, walang saysay na gawa. At hindi namin alam kung bakit. Pinalalaki namin ang aming mga batang babae sa isang Kristiyanong tahanan kung saan kami nagdarasal araw-araw. Ang hindi namin alam ay ang demonyo mismo ay lumipat sa tapat mismo ng kalye. Ang parehong demonyo na kumuha ng kanyang flashlight at nagpatuloy sa paghahanap sa kanya, alam na alam kung nasaan siya sa buong panahon. Ngayon, nagbago na ba talaga siya? Sana nga. Magandang bagay kung nagbago na siya. Tatanggapin ko na naging model prisoner siya. Ang tanong ay, ginagarantiyahan ba nito na magiging model citizen siya sa labas ng lipunan kapag may access siya sa pornografiya? At pangalawa, may access siya sa mga batang babae. Ang pinaka-nakakabagabag na bagay tungkol sa kasong ito para sa akin ay mayroon pa rin tayong tanong na bakit doon. Mayroon siyang lahat ng mga sertipiko na ito at siya ay isang monghe na ngayon at nakahanap ng kapayapaan sa kanyang buhay at iyon ay mahusay. Ngunit hindi ko pa rin nakakausap si Maddie. Hindi ko pa rin siya napapanood na gumraduate sa high school, panoorin siyang gumraduate sa kolehiyo, panoorin siyang ikasal. Wala akong nagawa sa alinman doon. At sa tingin ko hindi yon patas. Sa tingin ko hindi patas na nagagawa niya. Ang pagpapatawad ay wala sa aking mga kamay. Ako ay isang Kristiyano. Naniniwala ako sa Diyos at pakiramdam ko sa pagtatapos ng araw, hindi yon ang trabaho ko. Habang naghihintay sila ng pinal na desisyon mula sa hukom, tinatamasa ni Jesse ang kanyang bagong tahanan. Ito ang kwarto ni Maddie dito. Ang kanyang childhood home. Pinananatili naming bukas ang aming mga pinto at sumisigaw sa isa't isa sa kalagitnaan ng gabi at nagkukwentuhan at mapupunta siya sa kwarto ko at sasabihin, pwedeng bang dito ako matulog kasama mo, kung saan sinabi niyang plano niyang manatili magpakailanman. Ito ang pinakamagagandang taon ng aking buhay at ang pagiging narito ay parang nasa bahay ako. Nakatanggap siya ng isa pang life sentence na may posibilidad ng review pagkatapos ng 25 taon. Ginoong Philip N. Ginoong Philip, malungkot na araw lang ito para sa akin. Kinailangan kong pagdaanan ang prosesong ito at sinusubukan ko lang gawin ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya at hangad ko ang iyong kabutihan. Sa tingin ko may pagkakataon kahit na may life in prison na magkaroon ng makabuluhang buhay. Okay. Salamat. At pagkatapos okay, we'll stand adjourned. Salamat. Noong 2020, umapela si Joshua, ngunit tinanggihan ito ng Florida Supreme Court. At sa kalagitnaan ng 2025, ang ngayoy 41 anyos ay bumalik muli sa korte upang humiling ng isa pang pagsusuri ng kanyang sentensya. Binabanggit ang pagkumpleto ng kanyang 25 taong mandatory term. Ngayon sa 6, ito ay isang sulyap sa bagong mugshot para sa convicted killer na si Joshua Phillips. Inaasahan na hihilingin ni Phillips sa isang hukom na suriin ang kanyang life sentence.
Ako ay labis na humihingi ng paumanhin na ang pamilya ng biktima ay kinakailangang pagdaanan ito muli. Iyon ang boses ng veteranong prosecutor na si Bernie de la Rianda. Naghahanda siyang hawakan ang review hearing para sa kasong ito kung at kailan ito mangyari. Ibinalik si Joshua Phillips sa Dubo County Jail mula sa Sunny County Correctional noong nakaraang linggo. Mga dokumento ng korte na may petsang nakaraang buwan. Formal na nag-apply si Phillips para sa sentence review na nagbibigay ng timeline ng mga pangyayari. Sa mga paghahain, isinulat ni Phillips sa petsang ito na kumpleto na nang nasasakdal ang kanyang 25 taong mandatory term at ngayon ay magalang na nag-a-apply para sa isang individualized sentencing review. Ito ay dumadaan pa rin sa sistema ng korte, kaya kailangan nating patuloy na suriin yon. Sa bawat oras na bumabalik siya sa korte, ang pamilya ni Maddie ay naroon din muli. Ngunit higit pa roon, kapwa pisikal at mental, bumabalik sila sa 1,978. Music matapos siyang mahatulan. Inamin ni District Attorney Harry Shostin at Sheriff Nat Glover na nagkaroon sila ng pangalawang isip tungkol sa pagkuha niya ng life sentence na walang posibilidad ng parol dahil sa kanyang edad na 14 na taong gulang. Sinabi ni Harry na wala siyang issue sa pagsakdal sa kanya bilang matanda o sa first-degree murder. Sila ang mga tamang desisyon noong panahong iyon dahil ang krimen ay napakasama, ngunit sinabi niya na pinagsisisihan niya na hindi nag-alok ng second-degree murder plea na magbibigay sana sa hukom ng higit na diskresyon. Sinabi niya na ito ay isang marahas na sentensya. Kung may kaso para sa executive clemency o parole, susuportahan ko ito, hindi para gawin ngayon, kundi para sa muling pagsasaalang-alang ng life sentence. Kapag nangyari ang kamatayan, lalo na ang isang kamatayan na tulad nito, nagbabago ang lahat ng malaki, at nagbabago rin ang lahat ng nakikita mong napakaliit. Ang katahimikan ay madalas na nakabibingi. Sinabi ni Jesse na inilipat nito ang takbo ng kanyang buhay, at nagsimula siyang mawala ang kanyang pagkakakilanlan. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang nerdy kid noong lumalaki, hindi kailanman gustong makasama ang mga sikat na bata, madalas na tinutukso. Ngunit bigla, sa pagpatay sa kanyang kapatid, gustong makilala siya ng lahat. Pakiramdam niya ay hindi na siya si Jess Clifton. Siya na ang kapatid ni Maddie Clifton. At ang maipit sa lugar na iyon nang hindi kailanman gustong makalimutan na kapatid siya nito, ngunit nagluluksa rin sa kanyang kapatid at pagkatapos ay sinusubukang mag-navigate sa paglaki at pagiging kanyang sariling tao. Siguradong napakahirap noon. Si Missy Phillips, ang nanay ni Joshua, ay may katulad na paglalakbay, isa na nagtapos pa sa pagdadala sa kanila ni Jesse na magkasama. 2 taon matapos masentensyahan si Joshua, ang kanyang ama, ang kanyang asawa, ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Gusto lang ni Missy na lumayo sa lipunan at hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng Jacksonville at North Central Florida, umaasa na maaari niyang baguhin ang kanyang sarili. Ngunit si Jesse, taglay ang parehong enerhiya na mayroon si Maddie, ay nagsimulang pumunta sa kanyang bahay para ilakad ang aso para sa kanya. Upo siya sa bintana naghihintay kay Missy na huminto sa driveway kasama ang kanyang mga pinamili para makatakbo siya sa labas at tulungan siyang dalhin ang lahat ng ito sa loob. Kahit paano tingnan ng sinuman si Missy habang naglalakad siya, si Jesse, tulad ng laging ginagawa ng kanyang maliit na kapatid, ay hindi hahayaan ang sinuman na makaramdam ng pag-iisa. Sinabi ni Jess na siya ay napakabait, mapagmahal na tao. Hindi niya deserve ang nangyari. Pakiramdam ko ay nararamdaman niya na ang lahat ay laban sa kanya. Natagpuan niya si Maddie at hindi ko man lang ma-imagine yon. At pagkatapos ay mapagtanto kung ano ang ginawa ng kanyang anak, marami iyon para hawakan ng isang tao. Nagpapadala si Missy sa pamilya ng Christmas card bawat taon. At sa karamihan ng mga naunang pagdinig sa korte, parehong upo ng magkasama sina Sheila at Missy. Siya ay isang ina. Siya ay isang nanay, sabi ni Sheila. Sinabi ni Missy, mayroon kaming parehong kalungkutan, ngunit sa tingin ko bilang mga ina, naiintindihan namin ang posisyon ng isa't isa. Sa tingin ko kung ang sitwasyon ay nabaligtad, gagawin niya ang parehong bagay na ginagawa ko. Hindi ko mababago ang nangyari. Maaari lang akong sumulong at tulungan ang aking anak dahil narito pa siya at siya ay karapat-dapat iligtas. At ang nanay at tatay ni Maddie, sina Sheila at Steve, ay naghiwalay pagkatapos ng 25 taon ng pagsasama at magkakilala simula high school. Sinabi ni Jesse, sa madaling salita, magkaiba sila ng paghawak sa kalungkutan sa paraang hindi sila manatiling magkasundo.
Sinabi ni Jesse na ang masanay sa pagkuha lamang ng 3 plato, 3 tinidor, at 3 kutsilyo mula sa aparador sa halip na 4 ay kakilakilabot sa bawat oras. Inabot siya ng 3 taon upang tumigil sa otomatikong pagkuha ng mga bagay ng apatan. At pagkatapos si Sheila, hindi na kayang manirahan sa parehong bahay, ay lumipat. Kaya kinailangan ni Jesse na masanay sa paglalagay ng lahat ng dalawahan na lang para sa kanya at sa kanyang tatay. Music, tapos may isang kapitbahay mula sa tapat ng kalye. Uy! Hi! So, siya ay nasa tapat ng kalye at pagkatapos siya rin ay mula sa tapat ng kalye. Oh and my God! Kapag naisip mo ang dahilan kung bakit kumatok si Maddie Clifton sa kanyang pinto noong araw na iyon upang ipaalam sa kanya na naroon siya para maging kaibigan niya, ginagawa nitong mas malungkot ang isang nakalulungkot ng kaso. Tila si Maddie ay talagang isang munting liwanag sa maliit na komunidad na iyon. Malinaw na nagdala siya ng maraming pagmamahal at kagalakan sa buhay ng mga tao. Ang pagiging di makasarili ni Maddie, ang kanyang kabaitan, ang kanyang emotional maturity ay kuminang sa murang edad. Gusto lang niyang maging kaibigan sa lahat. At ang nagsimula bilang isang purong intensyon at interaksyon noong ika-3 ng Nobyembre ay nauwi sa pinaka-hindi maisip na trahedya para sa napakaraming tao.